Sa patuloy na pag-usbong ng digital economy, dumarami rin ang mga kaso ng online fraud, misinformation at saka deepfake scams. Kaya naman ay inilaunch ng World Network, dating kilala bilang WorldCoin, ang World ID sa Pilipinas. Yan, dito po yan sa ating bansa. Layunin nitong pahusayin ang digital verification gamit po ang biometric data, partikular na po ang iris scan upang labanan ang mga mapanlinlang na aktibidad sa internet. Ayon po sa opisyal na announcement ng World Network nitong February 17, 2025, ang Pilipinas ang isang ideal na lokasyon para sa pagpapatupad ng World ID. At ang tanong ay bakit? Ito po ay dahil ang bansa natin ay may napakalakas na digital presence. Sa katunayan, tayo po ang may pinakamataas na social media usage sa buong mundo. Halos lahat ng internet users dito ay nasa Facebook at marami na rin ang gumagamit ng AI sa kanilang mga trabaho. Ngunit habang tila magandang solusyon ito para sa digital security, hindi po maikakaila na may mga kontrobersiyang bumabalot sa biometric verification process ng WorldCoin. Ngayon ay ano-ano nga ba ang mga ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung paano nga ba gumagana ang World ID at ano ang layunin nito. Ayan, ang mga pangunahing layunin po ng World ID ay tiyakin na ang isang online user ay isang tunay na tao at hindi isang AI-generated account. Ginagamit nito ang isang biometric scanning device na tinatawag po na orb upang i-scan ang iris ng isang user. Sa pamamagitan po nito, maaaring makumpirma na ang isang individual ay hindi isang peking account na gumagamit ng deepfake o iba pang AI-generated na technology. Sa madaling salita, ang World ID ay isang paraan upang labanan ang identity fraud, online misinformation at saka deepfake related scams. Ayon po sa datos ng WorldCoin, tumaas po ng 4,500% ang mga kaso ng identity fraud na may kaugnayan po sa deepfake mula taong 2022 hanggang 2023. Kaya naman ay tinuturing nilang kailangan ang ganitong uri ng verification. Bukod po sa iris scanning, ipinakilala rin ng WorldCoin ang tinatawag na deep face technology. Ginagamit nito ang face authentication upang matukoy kung ang isang imahe o video ay isang deepfake. Ngunit habang mukhang makabago ang epekto ang mga teknolohiyang ito, hindi lahat ay kumbinsido na ito ang tamang solusyon. Ngayon ay ano po ang mga pangunahing issue sa privacy naman ng World ID? Ayan, dahil gumagamit ito ng biometric data, maraming eksperto sa privacy at saka data protection ang nag-aalinlangan sa seguridad ng sistemang ito. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay kung paano po tinatago at ginagamit ang mga sensitibong datos na ito. Ayon po sa World Network, hindi po nila tinatago ang biometric data ng kanilang users. Sa halip ay gumagamit po sila ng tinatawag na zero knowledge proof upang tiyakin na ang impormasyon ay nananatiling pribado at secure sa personal na device ng user. Ngunit sa kabila nito ay marami pa rin ang nananatiling may pagdududa. Sa ibang mga bansa tulad po ng Kenya, France, Portugal, Spain, Hong Kong, Brazil at saka South Korea, inulan ng regulasyon at pagsisiyasat ang WorldCoin. Marami pong gobyerno ang nangangamba na maaring malabag nito ang data privacy laws. Dito po sa Pilipinas ay sinisiyasat ng National Privacy Commission or NPC kung ang World ID ay sumusunod sa Data Privacy Act of 2012. Ayon po sa NPC ay hindi po nila otomatikong pinapayagan ang pangongolekta ng biometric data. Ngunit kung ang isang kumpanya ay may Certificate of Registration at sumusunod naman sa tamang regulasyon, maaari po itong magpatuloy sa operasyon. Ayon po kay Attorney Enrique de la Cruz, isa po siyang legal expert, hindi po lumalabag sa data privacy laws ang iris scanning process ng WorldCoin dahil ito ay voluntary o voluntaryo. Wala rin umanong personal na impormasyon na tinatago. Ngunit isa sa mga tanong ng ilang kritiko ay kung tunay nga bang voluntary ito kung may financial incentives na ibinibigay. Marami rin ang nagsasabing maaaring hindi po ganap na nauunawaan ng mga users kung ano ang mga long-term implications ng pagbabahagi ng kanilang biometric data. Ngayon ay ano po ang epekto ng World ID sa mga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa atin, ang World ID ay maaari pong magkaroon ng positibo at saka negatibong epekto.
Sa positibong pananaw, maaari po nitong gawing mas secure ang digital transactions at maiwasan ang mga scam na dulot ng deepfake at saka AI-generated frauds. Sa crypto trading ay napakahalaga po ng identity verification upang maiwasan ang identity theft at iba pang mga cyber threats. Ngunit sa negatibong aspeto, may mga panganib na dala ang pagsali sa ganitong klase ng biometric verification. Una ay may posibilidad po may posibilidad na gamitin ang iyong biometric data sa paraang hindi mo inaasahan sa hinaharap. Pangalawa, kung sakaling magkaroon po ng data breach, maaaring malagay po sa panganib ang iyong impormasyon. Bukod dito ay hindi pa rin malinaw kung paano po gagamitin ang World ID sa aktwal na crypto transactions. Posible rin na sa hinaharap ay ang mga platforms ay humingi ng ganitong klase ng verification na maaari pong magdulot ng discrimination sa mga ayaw magbahagi ng kanilang biometric data. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, makikita natin na ang World ID ay isang makabagong solusyon upang labanan ang deepfake at saka identity fraud. Malaking bagay ito, lalo na sa isang digital-heavy na bansa tulad po ng Pilipinas. Ang pagsusumika po ng World Network upang tiyakin na protektado ang datos ng mga users ay isang magandang hakbang. Ngunit, hindi dapat baliwalain ang mga issue sa privacy. Napakahalaga po ng transparency pagdating sa kung paano po ginagamit at tinatago ang biometric data. Dapat ding siguruhin may sapat na proteksyon ang mga users laban po sa posibleng data breaches o misuse ng kanilang impormasyon. At sa kabuuan, ang bawat Pilipino ay dapat pong mag-ingat at pag-isipang mabuti bago sumali sa ganitong klase ng digital verification. Laging tandaan, dito po sa mundo ng digital, yan ay ang ating personal na data ang ating pinakamahalagang asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.